So far, based on the information we have been receiving, 253 Filipinos have expressed interest. Filipinos from Israel have expressed interest to leave Israel and cross the border to Jordan. So far we have assisted 28 OFWs, 5 Filipino tourists, and 21 government officials from Israel who crossed to Jordan. So meron pa pong nagstay ngayon dyan as we speak sa Jordan, sir? Actually, yung 26 na OFWs na nakalikas kahapon at ni-welcome namin ni Secretary Kakdak sa border, sa King Hussein border, Jordan, nakalipad na sila yung tanghali at patungo na sila sa Pilipinas. Yes, oo. Sir, paano yung proseso, no? Curious lang ako kasi syempre magbabayland sila from Israel papunta dyan sa Jordan. Ano yun? Waive na yung kanilang mga documents? Yung required documents? Ganito ang proseso. Medyo hindi naman complicated pero medyo matagal din kasi nga bago sila umalis ng Israel, kukuha muna sila ng exit clearance, di ba? And inaayos ng ating embahada sa Tel Aviv, kasama nila yung MWO Tel Aviv sa pagtulong sa ating mga kababayan na may planong lumikas from Israel to Jordan, no? To the border of Jordan. Inaayos nila yung exit clearance. At the same time, hihingi din sila through us, to our embassy naman, Jordan, yung request nila for transit visa. Yan ang inaasikaso namin. Ang proseso niyan, pag umalis na sila from siguro sa Tel Aviv, it will take them about 2 hours to reach the Allenby side of the Israeli border. Doon sila mag-change side of the Jordanian border. Okay, so dalawang crossing yan. Yung pag-exit nila sa Israel at pagpasok nila sa Jordan. Pero bago nila magawa yon, dapat nakuha na namin dito sa Jordan yung transit visa nila, or kung hindi namin makuha, gumagawa kami ng paraan para magkaroon sila ng visa upon arrival. Opo. Okay? Pag nakalabas na sila from the border in Jordan, land border, they are required to stay in the kingdom, the Hashemite kingdom of Jordan, between 48 to 72 hours, and they are required to leave already. So, bago sila pumasok sa Jordan, meron na silang confirmed flight outside Jordan for their return flight to the Philippines. Komplikado nga. So, matagal. Hindi naman. Nagawa na namin. Nasimulan namin yan yung sa 21 government officials. Tapos, occasionally, yung mga turista, no? Lima na ang lumikas with our assistance at yung dalawang OFWs. At kahapon, 26 Filipino OFWs from Israel, nagpalista sila sa embassy, part of the 253 no, from Israel na gustong umuwi. Lumikas na sila dito. We met by the border personally at nagstay sila overnight sa hotel. Ngayong umaga, dinala namin sa airport, kagagaling ko lang doon, at they took their connecting flight this afternoon. Kailan po, sir, ang second batch po? Kasi may nabasa nga po ako, may second batch po, ang talagang desididong umuwi po ay 33. But then there's more than that, kaso nagdadalawang isip yung iba. Well, ang kahapon, in-announce ni Secretary Kakdak during the press briefing dito sa Philippine Embassy in Jordan na 33 nga ang gustong umalis na. Pero balita ko, naging 50 na raw and possibly baka tumaas pa. Pero ganito yan, inaano na yan pinoprocess na ng embassy natin sa Tel Aviv in coordination with our Philippine Embassy naman.
smooth naman ang coordination namin at maayos naman ang kikipag-ugnayan namin sa border authorities dito sa Jordan, sa Ministry of Foreign Affairs and Expatriates sa Jordan, para payagin sila tumawid. So, nag-aano naman. Pero kaya lang, baka magbago yung entry nila. Ano ba to? Entry point sa Jordan. Baka hindi na sa King Hussein na mas malapit, no? From Amman, baka sa Sheikh Hussein entry point, which is about 2 hours away from the capital, Amman. Bakit? Bakit daw, sir? Matagal ang biyahe nila kasi from Tel Aviv to that exit point, which is across the King Hussein entry point in Jordan, mga 2 hours. Tungo pa lang yun, ha? And then another 2 hours from that entry point to reach the hotel in Amman. Dito sila kukuha ng return flight sa Jordan, sa Queen Aliyah International Airport. Oo. Pero, ang kinakatakot ko lang kasi dyan, Chiki, Ambassador, ang iniisip ko, so kung ganun pala, 2 hours na biyahe, kung mapapalayo pa, dagdag na oras, sinong kasama nila? Paano natin ini-ensure yung safety ng mga kababayan natin? Yung mga OFW po kasi na nakausap namin, nagkukwento sila na may bigla na lang mag-a-alarm sa phone nila saying na, kailangan ng mag-bomb shelter kasi in 10 minutes tatama na yung missiles, things like that. Paano yun? Ganito yan, kasama sila in one vehicle by the Philippine Embassy in Tel Aviv personnel. Okay? Sa Israel kasi may mga security alert, di ba? Yes. Hindi natin ma-avoid yan kasi hindi natin alam kung kailan makakarating yung mga missiles from Iran. Dito rin, may air raid sirens dito at nangyari din ito kahapon habang inaano namin sila, process sa border. Pero dito kasi, ang difference sa Israel, doon naglalakakan yung missiles. Dito sa Jordan, dumadaan yung missiles. Nakikita lang namin. But just the same, we have to take precautions, di ba? We have to follow the security guidelines here. So, wala naman dito lumalagpak na missiles dahil napapalipad yung missiles patungo sa Israel. Since nakita nyo po, end-to-end ang proseso of evacuation, kung sakasakali pong kinakailangan po, how ready are we for a mass evacuation po, Ambassador? Well, we will always be ready kasi okay naman ang coordination namin. Magre-rent na kami ng mga buses, hindi lang naman vehicles ng embassy. At the same time, nabalitaan din namin, baka daw magbukas temporarily ang Ben Gurion International Airport to allow the repatriation of foreigners from Israel. Hindi pa namin alam kung nangyari na yan. That's also an option for our government to evacuate our nationals. Ang Jordan is just one of those options na pinoconsider nila. Another option is by sea through Cyprus. But for now, the most viable option yata is the land border through Jordan or Egypt, depending on what they decide. Pero for now, tuloy pa rin ang assistance namin dahil dito sila dumadaan So, tungkulin namin na gawin lahat ng kaya namin to ensure the safety and well-being of our nationals. Kaya nga, we are on call 24 hours and we are ready to assist our nationals. Okay. Ambassador, marami pong salamat for joining us this evening. Thank you po.